Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, si Senator Risa Hontiveros, gaya-gaya naman po sa House of Representatives. Siyempre, hindi magpapadaig. Katulad po ng pagsakay niya kaya Castro sa mga congressman doon po sa usapin ng CIF ni Vice President Sara Duterte. Ngayon na naman po, meron na naman po siyang bagong sinakyan. Ito naman pong resolution. Wala ka ba talaga originality, Risa Hontiveros? Resolution urging the Executive Department to cooperate to the ICC. Yan po pag-uusapan natin. Pag-uusapan din po natin ang pinakatampok na usapin po ngayon, ang pagtaas ng presyo ng itlog. At nakakatuwa po, no? Huwag naman nakakatawa, nakakatuwa po na pinag-uusapan po ng mga congressman at ng ating napakahusay na speaker ang solusyon po sa presyo ng itlog. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. Alam po ninyo, nakakatuwa na po, no? Yung mga nangyayari talaga sa lipunan. Wala na po bang nilulutas? Ang pangunahin po bang problema ng Pilipinas ngayon ay si Duterte? Hindi nga. Tanungin lang po natin itong mga mambabatas natin, no? Ang Pilipinas po ba ngayon ay napaka-advanced na, no? Wala na po tayong suliranin. Tuloy-tuloy ba ang ating mga programa, lalo na po yung build? Napunduhan na po ba yung mga build nang umalis tayo sa China? Wala na po bang problema ng kahirapan, no? Krimen ba natin na normalidad na, wala na pong krimen? Hindi na ba bumalik yung mga kriminalidad sa Pilipinas? Kumusta ba ang Pilipinas? Duterte lang ba talaga ang pinagkakaabalahan natin? No? Antindi, no? Parang nilikha kayo, hindi sila maka-move on, no? Pero ito lang po, meron lang po muna tayong babasahin na isang tweet. Galing po sa isang Marcos loyalist dito sa Twitter. Ganito po ang matatawa ka kasi hindi pa nila napapabagsak ang mga Duterte. Ganito na usapan eh. Tignan po ninyo Patawa talaga itong mga to eh. Bago natin isa-isahin. Sabi po nitong Marcos Makapili. Ito ay Marcos loyalist. Ang Dadilawan and Makabayan may appear aligned with the Marcos loyalists in wording of the DDS and the Duterte mantra. But we should know that this group, similar to the DDS, will just stab us in the back once they have achieved their agenda. Let us not delude ourselves. Intindi, no? So, umaamin kayo na meron pala talaga kayong unholy alliance with the Dilawan and Makabayan, no? At winawarningan niya po yung mga kapwa niya Marcos loyalists, no? Na mag-ingat po kayo dahil pag tamo na nila yung kanilang hinahangad, yung hinahangad nila na mabura, yung hinahangad nila na mapabagsak yung popularidad ng mga Duterte, mag-ingat daw yung mga Marcos loyalists dahil sasaksakin din sila patalikod nitong mga Dilawan at Makabayan. Grabe, no? Ang sarap po talaga ang sarap po nilang maging kaalyado, no? Hindi pa paalala lang natin, hindi pa po kayo nagtatagumpay sa kagustuhan ninyo sa mga Duterte. Buhay na buhay pa po ang mga Duterte, no? Hindi pa po kayo nagtatagumpay na mapabagsak ang popularidad ng mga Duterte. Nagwawarningan na sila. Huwag tayo masyadong magpakatiwala dyan sa mga kakampi natin laban sa Duterte. Baka saksakin tayo sa likod niyan. Duterte pa talaga na naksaksak. Ibig sabihin, yun sa unit team. Si Sara Duterte pa talaga na naksak sa likod. Ganun ang pakiramdam niyo. Anyways, syempre, lalaban naman tayo. Kanina po, ito po, simulan na natin. Ito po, ito muna, yung sa itlog muna. Alam niyo, nakakatawa po itong mga congressman. Dahil ito, may balita pa talaga eh. Binalitaw niyo pa talaga yung solusyon niyo. Ang pinag-uusapan po, ganito po, di ba? Ang angal ni Rendon, salamat kay Rendon kahit papano siya yung, kasi masyado na tayong political lahat eh. Hindi naman ako namimili ng itlog lately. Hindi ko nga maubos-ubos yung binili kong 100 ng itlog dito sa bahay. Hindi ko po alam kung ano na presyo ng itlog ngayon, no? Pero kung umaangal na si Rendon, malamang mataas na presyo ng itlog. Okay, ang solusyon ng mga to, kung umaangal po yung mamamayan sa taas ng presyo ng itlog, dapat ang pinag-iisipan ninyo, total, gusto nyo makialam, di ba? DTI dapat na problema yan. O tsaka agriculture. Dapat sila yung mga nagsasalita.
kung paano lulutasin yung pagtaas ng presyo ng itlog. Simple lang sinabi ni Rendon. Wala naman tayong nababalitaan kakulangan ng itlog. Wala rin tayong nababalitaan ng avian flu. So walang dahilan para tumaas yung presyo ng itlog. Hindi po ba simpleng ano lang yan, no? Paninita lang. Bakit tinataasan yung presyo ng itlog? Akala mo yung gagawa nila ng paraan, yung hihigpitan natin, alamin natin, maglalagay tayo ng suggested retail price, etc. Di ba? Kasi akala ko matapang sila magsasalita ng gano'n. Ano po pinag-uusapan ng Kongreso at saka ni Speaker? Ayan, no? House Speaker Martin Romualdez says, there is a need to balance the interest of the sellers and consumers when it comes to the... tama nga naman, ibabalanse. Ano po yung ibabalanse? Speaker, yan po ba yung tungkol po sa presyo ng bilihin? Presyo ng itlog? Ibabalanse ba yung pagtaas ng presyo at yung kagustuhan ng mga nagtitinda na mataas ang presyo at ang kagustuhan ng mamimili na mababa? Kayo magbabalanse? Pakinggan po natin kung ano ibabalanse. Sellers and consumers when it comes to the suggestion. May suggestion sila. Ano ang suggestion? Suggestion of a certain house member to sell eggs by the kilo. Ang pinag-uusapan po nila, hindi po kung paano mapapababa yung presyo ng itlog. Kung ito po ba ay ibebenta ng per kilo o per peraso. Mantakin ko pong isipin, no? Ano po koneksyon, no? Pag binenta po ba yan ng per kilo, bababa po ang presyo ng itlog? Pag yan ba'y binenta ng per peraso, bababa po ba yung presyo? Tama yung paliwanag nyo eh. Tama naman yung paliwanag ni Speaker, kaya kailangan daw balansein kasi nga, etc. No? Dahil yung mga mamimili naman daw, tingi-tingi lang kung bumili na itlog, hindi naman per kilo. Tama po yun eh. Pero hindi po yan yung pinag-uusapan. So ang gusto nilang i-resolve paano ibebenta yung itlog? Per kilo ba o per peraso? That's the kind of leadership na we are expecting dito po sa mga tao na to. Alam niyo yung ibig, ganyan po usapang itlog pa lang po yan. Yung out of touch ka, no? Ano bang problema namin kung per kilo yan o per piraso? Ganun din ang suma total niyan. Ang gusto namin murang itlog, hindi po yung per kilo at per kilo o per piraso ang bentahan. Yun po ang gusto nilang i-resolve. Kung ibebenta ba ng per kilo o per piraso. Tanungin niyo, bakit sinabi ng presidente ngayon na itutuloy niya yung mga ginawa ni Pangulong Duterte? Kung napakasama ng mga pinagagawa. NTFL ka, pasasamain, no? Wala na. Hindi NTFL ka kang solusyon. Maiiyak ka na lang eh. Maiiyak ka na lang sa awa sa mga Duterte. Maiiyak ka na lang sa galit. Maiiyak ka na lang para sa mga susunod na henerasyon na hindi nakaranas ng pamumuno ng mga Duterte. Hindi nila, at least tayo nakaranas tayo ng 6 na taon. Sabi ko nga, paulit-ulit. Di ba? Ang sabi ko, paulit-ulit. 6 years ay napakabilis sa isang matinong presidente. Pero ang 6 years ay super tagal para sa kabaliktaran. Real talk mga kapatid. Naiinip na ba kayo ngayon? Yan lang ang sukatan dyan. Kung naiinip na kayo ngayon na mag-2028 na, mahaba pa yan. Yang same people na yan na makikita natin nagtatakal ngayon ng 20 kilong bigas. Kinabukasan, tigil na yung proyekto. Ganyang uri ng liderato ang ipapalit natin sa mga Duterte. Ganyang uri ng kandidato, ganyang uri ng mga liderato ang niyayakap ng press, ang niyayakap ng mga dilawan. Pareho sila eh. Ito po ay labanan ng paramihan ng kakampi. Ang problema lang, kukunti lang tayo. Kukunti lang yung nagsasalita para sa mga Duterte. Inuuna pa ng mga Duterte yung sarili nila na iangat yung sarili nila bago yung mga Duterte. Nakakaiyak kasi nagtagumpay tayo for 6 years. Ang hinahanap lang natin, sino yung magtutuloy? Sino yung kandidatong magtutuloy for another 6 years? Tapos ang pinag-uusapan natin, paano uusigin? Bakit nyo uusigin? Ano ang ginawa sa bayan natin? Nagnakaw ba? Wala nga kayong bintang na nanakaw eh.
Wala nga kayong binibintang na nagpayaman eh. Sakripisyo ang nakuha ni Pangulong Duterte, kaaway, kalaban. Malalaking tao nilabanan, oligarko, drug lords, mga makapangyarihan, mayayamang tao. Para magbigay ng magandang bukas sa atin. Glimpse, pinatikim tayo. Ito ang magandang pamumuno. Ito ang magagandang pamumuno. 6 na taon tayong pinalasap. Pero lahat tayo, umaayon pa ngayon. Yung nakaranas ng... Hindi po tayo guminhawa. Ang Pilipinas po mula noon hanggang ngayon mahirap pa rin. Pero yung nakatikim ka ng kapayapaan sa buhay, nakaranas ka ng payapang paligid, yung proyekto na nagbuhat sa atin, nagbigay sa atin ng Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman